Mga ginang at ginoo, maligayang paglalakbay sa tren na ito. Patuloy ang biyahe ng tren. Ang susunod na hintuan ay Haicheng North Station. Ako at si Lola ay palaging lumaki sa probinsya. Pero nagkasakit si Lola, kailangan ng 500,000 piso para sa operasyon. Tumawag si Papa, sabi niya handa siyang magbigay ng pera. Pinapunta niya ako sa Haicheng para kunin ito. May nangyari sa likurang bagon. Nakita ko, si Hades ng Haicheng. Ang buhay na Hades ng Haicheng, si Luhan Xiao. Kapag gusto kanyang kunin sa alas 3, kahit si Hades, ay hindi maglalaon ng buhay mo hanggang alas 5. Tara na. Tara na! Kaumanhin, kuya. Nasugatan ka. Tutulungan kitang magbendahe. Tiyagain mo lang. Mahina ang pangangatawan ng lola ko. May natutunan ako, mga simpleng pangunang lunas. Ayaw ng mga tao sa labas, na mabuhay pa ako. Gusto pa niyang iligtas ako. Pumunta ka na sa ospital agad. Anong ginagawa mo? Nahulog na ang loob ko sa'yo. Mula ngayon, akin ka na. Hindi kaya siya masamang tao? Ang kapal ng mukha mo. Sasabihin ko sa'yo, ako ay, may asawa na. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Sino? Ang asawa ko ay, Ang buhay na Hades ng Haicheng, si Luhan Xiao. Kapag gusto kanyang kunin sa alas 3, kahit si Hades, ay hindi maglalaon ng buhay mo hanggang alas 5. Bilis, umalis na tayo. ang asawa ko ay, si Luhan Xiao. Ang buhay na Hades ng Haicheng. Kung gagalawin mo ang babae niya, talagang mapapahamak ka. Natatakot ka na, di ba? Boss, umalis ka dyan. Boss. Paumanhin, boss, na-late kami. Ang pamilya Wang ang may pakana. Nalutas na namin. Boss, Ikaw ba ay, ang aming boss ay ang buhay na Hades ng Haicheng. Si Ginoong Luhan Xiao. siya pala si Luhan Xiao. Saan ka tatakbo, asawa ko? Asawa mo ba ako? Malapit na. Pakakasalan kita. Loko-loko. Kailangan kong hanapin agad si tatay para makuha ang pambuhay kay Lola. Boss, sinampal ka niya. Ako na ang bahala sa kanya. Paano mo kinakausap ang ate mo? Ate. Boss, anong klaseng babae ang wala sa'yo? Nagkagusto ka pa sa isang probinsya ng ito. Sinampal ka niya. Pag sinampal ka, ibig sabihin mahal ka. Bakit ako lang ang sinasampal niya? Bakit hindi ikaw? Sa loob ng isang araw, kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sige, boss. Nandyan na po si Ginoo at Ginang, sa sala. Tingnan ninyo, nanay, tatay, maganda ba? Maganda. Ang ganda talaga ng ating si Bauli. Kahit anong isuot, maganda. Itong best idang ito, custom made ito, abot ng 50,000. Xiao Kao, anong ginagawa mo rito? Xiao Kao, bakit hindi ka nalang tumigil sa probinsya? Bakit ka pa pumunta sa lungsod? Kukunin ko ang pambuhay kay Lola. 50,000. Wala. Itong bestidang ito, sapat na para iligtas ang buhay ni Lola. Kung tama ang alala ko, ang bahay na ito at ang kumpanya ay iniwan ng lolo ko para sa nanay ko. Nang pumanaw ang nanay ko, si tatay, kasama kayo ng ina mo, tinalayas ninyo ako. Ako naman ay ipinadala sa probinsya. At doon namuhay kasama si Lola. Kaya ang 50,000, hindi naman kalakihan. Ikaw, ibigay mo sa akin ang pera. Aalis na ako kaagad. Sige na, sige na. Xiao Kao, Papa, dahil nangako na akong bibigyan ka ng pera.
Talagang ibibigay ko yan sa'yo. Pero, kamakailan lang ang kumpanya, hirap sa cash flow. Dito ka muna tumira ng ilang araw. Pagdating ng panahon, si Papa, saka ibibigay sa'yo ang tseke. Halika. Samahan niyo ang binibini sa kanyang kwarto para magpahinga. Papa, talaga bang ibibigay mo kay Liang Xiaokao ang 500,000? Matanda na ang lola niya. Kung talagang bibigyan mo siya ng 500,000, sayang lang ang pera. Kamakailan lang ang kumpanya. Talagang hirap sa cash flow. Pinapunta ko rito si Xiaokao. Tiyak na may magagamit siya. May tao na interesado sa kanyang kapalaran. Mabibenta yon ng malaki. Inutusan ka ng ginang na tumira sa kwarto ng katulong. Gutom na ako. Tumawag si Lola. Hello? Lola. Xiaokao. Nakarating ka na ba? Nakarating na ako. Naibigay na ni Papa sa akin ang 500,000. Naipadala na niya. Nagpagawa pa siya ng napakasarap na handaan para salubungin ako. Maayos naman ang lahat dito para sa akin. Makakatira lang ako ng 2 araw tapos uwi na. Huwag kang mag-alala. Mabuti. Kahit papano ang tatay mo, may konting konsensya pa. Kahit papaano, dito muna ako ng 2 araw. Maghahanap na lang ako ng pagkakakitaan. Kaya mo yan, Liang Xiaokao. Ikaw ay napakatatag na damo. Boss, ito ang kumpletong impormasyon tungkol kay Binibining Liang. Nasaan siya ngayon? Nagtatrabaho siya sa isang hotel. Anong klaseng trabaho na kailangan pang personal na puntahan ng asawa ko? Saan pupunta, boss? Hanapin ang asawa ko. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tagalinis ng hotel na ito. Ikaw ang bahala sa paglilinis. Sige po. Masipag, matyaga, at handang magtrabaho. Supervisor, ito ang bagong tagalinis, si Liang Xiaokao. Xiaokao. Halika rito. Galing ka sa probinsya. Opo. Lesiu. Umalis ka na, hindi ka tatanggapin sa hotel namin. Bakit po? Supervisor, napakasipag ni Xiaokao. Isang taga-probinsya, ang baho-baho ng amoy. Kung magkakatrabaho kami ng ganyang klaseng tao, bababa ang antas namin. Ang mga pumapasok sa hotel namin ay mga kilalang tao. Paano kung magnakaw siya? Paano kung magnakaw siya? Supervisor, pwede ko pong hindi tanggapin ang trabahong ito. Pero, wag po sana kayong maging mapanghusga sa amin pong mga taga-probinsya. Kaming mga taga-probinsya, hindi kailanman magnanakaw. Kumikita kami sa sarili naming pagsisikap. Lesiu, sumasagot ka pa? Tingnan mo ngayon kung paano kita papagalitan. Dumating na si Boss Xiao. Dumating na ang Haring Impyerno. Malugod po ninyong tinatanggap si Boss Xiao. Ikaw, taga-probinsya, umalis ka na rito. Ang kasiglahan mo naman. Pagkakita sa akin, yakap agad. Kumusta po, ate? Supervisor, paano nila tinatawag? Itong Promdi, ate ang tawag nila sa kanya. May nang-api sa'yo, bakit hindi mo sinabi sa kanila? Anong sinabi? Ang asawa mo ay si Luhan Xiao. Prombi siya. Pero, may asawa siyang sumasalo sa kanya. Susong. Ito ba ang kamay?
Boss Xiao, kahabagan ninyo ako. Boss Xiao, anong ginagawa ninyo rito? Bakit napadpad ang demonyong buhay na ito sa hotel natin? Sumama ka sa akin. Ayoko. May trabaho pa ako. Bibilhin ko ang hotel ninyo. Kulang pa. Sobra-sobra na. Boss Xiao, ngayon ang hotel na ito ay sa inyo na. Para sa'yo. Ano nang ginagawa mo? Ibibigay ko sa iyo ang hotel na ito. Ikaw na ang may-ari ngayon. Ayoko. Ayaw kong ang babae ko ay nagtatrabaho para sa iba. Kung gusto mo talagang magtrabaho, bibili ako ng kumpanya para paglaruan mo. Magandang araw, Boss Layang. Probinsyana. Naging may-ari ng hotel. Siya pala ang hari ng impyerno. Ang babae ni Xiaoye. Ayaw ko ng mga gamit mo. MS, Liang, huwag kang magpakapal. Ako ang may-ari mo. Kaya ang mga gamit ko ay sayo rin. Tara na. Magpakasal tayo. Magpakasal, Xiaoye. Bakit ako pakakasalan mo? Bakit hindi? Kasi, sa totoo lang, hindi kita kilala. E di, kilalanin mo na ako ngayon. Ako si Luhan Xiao. Dito sa Haicheng, 80% ng mga lupa ay akin. Nga pala, may 48 isla pa ako. Pinapalagay ko na ang pangalan mo. Baliw ka. Ano nang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Ano nang ginagawa mo? Hindi mo ba ako gustong makilala? Kilalanin mo muna ang mga hardware ko. Ang taas ko ay 1.7 metro. Malusog ang pangangatawan, wala pang naging babae, at may 8 pack na eggs. Himasin mo, gusto mo ba? Ayoko. Kailangan mong himasin. Pwede mo ring himasin pababa. Iyon ay isang mahabang baril na para sa'yo. Bitawan mo ako. Kilala mo na ba ako ngayon? Mayaman ako at gwapo. Kung papayag kang pakasalan ako, sisiguraduhin kong bawat araw ng buhay mo ay masaya at masagana. Bitawan mo ako. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo. Huwag mo na itong isipin. May sakit ang lola mo. Kailangan mo ng pera. May pera ako. Kapag nagpakasal ka sa akin, ang pera ko ay para sa'yo. Sinundan mo ako. Kailangan ko ng pera. Pero ang gagamitin ko lang, ang pera na pinaghirapan ko. Ang pera na dapat para sa akin. Bakit ka ganoon ka, Naive? May shortcut sa buhay, hindi mo ginagamit. Parang tanga. Akala mo lahat ay, katulad mo, magkagusto ako sa kanila. May fiant ako. Binibigyan ko ng oras. Ikaw mismo ang mag-end sa kanya. Bukas, dadalhin ko ang dowry para kunin ka sa bahay mo. Xiao Kao, Guzi. Bakit ka nandito? Xiao Kao. May sakit ang lola mo. Kailangan ng 500,000 pesos para sa operasyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. May marriage agreement tayo mula noong bata. Ako ang fiancé mo. Ano man ang mangyari. Kasama mo ako. Harapin ito. May 500,000 pesos sa card na ito. Gamitin mo muna ito. Ako at Guzi. Mula noong bata, close kami. Sinagipan niya ako. Noon, nagustuhan ko siya.
Xiao Kao. Gusto mo magpakasal sa akin? Magpakasal tayo. Gusto ko. Ayos, ako na ang bahala sa kasal. Magpakasal tayo agad. Hindi na abot. Bukas na tayo magpakasal. Sige, bukas na tayo magpakasal. Tara na, umuwi muna tayo. Naka-e-bike lang ako dito. Encantada. Ang mga pamilya namin, Go at Liang, parehong may kumpanya, maliit man. Pero negosyo pa rin. Pagkatapos nating ikasal, bibilhan kita ng kotse. Mga nasa 100,000 pesos. Huwag na. Tara na tayo. Ingat sa pagmamaneho. Sige. Saan galing tong mga kotse? Ito kasi, pinakabagong modelo ng Rolls-Royce. Mukhang hindi ko to maa-afford sa buong buhay ko. Si Haring Impyerno na si Xiongye. Kumusta po, Xiongye? May pumasok na pera sa phone ko. 1, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000. Hindi ko papayagan ang babaeng akin na sumakay sa e-bike. Bumili ka ng sports car para sa sarili mo. Juicy, lumiko tayo. Sige, paalam, Xiongye. Boss, itong si MS, Liang, medyo walang utang na loob, di ba? Sa tingin ko, hayaan na natin. Di masarap ang pipilitin. Paano mo malalaman kung masarap kung hindi mo ititikin? At saka, kahit di masarap, nakakapawi naman ng uhaw. Talagang ang pag-ibig. Dapat dalawang baliw ang nag-uusap para may saysay. Umuwi ka at ihanda ang bigay kaya. Bukas, pakakasalan ko na ang asawa ko. Ha? Opo, boss. Ha ha ha. Xiao Kao, Yuzi, bakit sabay kayong umuwi? Jiwang. Ito si Xiao Kao. Jiwang. Jiwang. Kumusta? Napakaganda at sariwa. Juicy, yung tingin sa akin ni Iwang, kakaiba. Anong kakaiba? Nag-iisip ka lang ng kung ano. Nag-iisip lang ba ako? Uuwi na muna ako. CJ, Yi Wang, magkita na lang tayo bukas. Sige, sige, sige. Tiyo Liang, Tia Liang. Bukas, ikakasal na kami ni Xiao Kao. Yuzi, may kasunduan na kayong dalawa ni Xiao Kao. Kaya bukas na kayo ikakasal. Xiao Kao. Guzi. Maagang pagbati sa inyong dalawa ng maligayang bagong kasal. Bakit parang lahat kakaiba ang pakiramdam? Ngayon na ang aking kasal. Xiao Kao, ang handaan sa kasal mo ngayon ay sa 100 Flowers Hall ng Zuxianlu. Tabi, tabi. Sino ba yan? Iyan ang buhay na Hades. Mga tauhan ni Ixiao. Balita ko, ikakasal din na yon si Ixiao. Ang handaan sa kasal ni Ixiao ay nakatakda sa Emperor's Hall ng Zuxianlu. Ikakasal na si Jishao. Sino ang nobya? Yan ang hindi ko alam. Ang ganoong klaseng malaking tao. Paano natin malalaman? Huwag nating sasaktan ang buhay na Hades. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka mawawala. Ang loko-lokong yun. Nagpahandaan pa para sa kasal. Hindi ako pakakasal sa kanya. Si Juicy ang pakakasalan ko. Pasok na tayo. Xiao Kao. Ngayon, ikakasal ka na. Masaya na masaya talaga ang tatay mo. Xiao Kao. Masasabi ring, nakahanap ka ng magandang kinabukasan. Nasaan si Juicy? Bakit wala pa siya? Hoy, dumating na ang nobyo.
Boss Wang, dumating ka na pala. Boss Wang. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dumating ako para magpakasal. Magpakasal? Kanino? Sa'yo. Nakita mo ba? Ako ang groom ngayon. Si Boss Wang nga. Si Boss Wang ang groom ngayon. Espesyal siyang dumating para pakasalan ka at iuwi. Ikaw at si Boss Wang. Tunay na magkatapat. Mali. Ang pakakasalan ko ay si Guzi. Nasaan si Guzi? Nasaan na si Guzi? Hahanapin ko siya ngayon din. Paumanhin. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi makakasagot. Pakiusap. Tumawag muli mamaya. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Sabi niya pakakasalan niya ako. Bakit hindi siya pumunta? Hahanapin ko si Guzi. Hoy, huwag kang tatakbo. Pakasalan mo na ako. Pagbubutihan kitang alagaan. Bitawan mo ako. Aray! Aray! Pero ang galing mo. Gusto ko. Aray! Xiao Kao, ang kasalang ito ay para sa'yo at kay Iwang. Ayaw ko. Xiao Kao, alam mo ba kung bakit kita dinala sa Haichen? Akala mo ba talagang maglalaan ako ng 500,000 para ipagamot ang lola mo? Dahil kay Jiwang, nagustuhan ang kapalaran mo. At handa pa siyang magbigay ng 5 milyon bilang dote para pakasalan ka. Liang Xiaokao, isang probinsyana ka lang, nangangarap ka pang pakasalan si Guzi. Sa tingin mo karapat-dapat ka ba? Sa tingin ko, ikaw at si Jiwang, ang bagay na magkapareha. Hoy! Medyo matanda na ako, pero mayroon akong kumpanya ng materyales sa konstruksyon. Sabi ng manghuhula, ang kapalaran mo ay makakatulong sa akin para hamaba ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kasal, aalagaan kita ng mabuti. Palagi mo pala akong niloloko. Bakit? Hindi ba ako ang tunay mong anak? Hindi ba ikaw ang tunay kong ama? Bakit mo ako niloloko? Hay, isa lang ang anak ko. Iyon ay si Baoli. Jiwang, pakasalan mo na si Xiaokao. Malapit na ang tamang oras. HMM. Sige, magpakasal na tayo ngayon. Bitawan ninyo ako. Kumusta na ang handaan para sa kasal? Boss, handa na ang lahat. Ang dote? Boss, nandito ang ginto. Boss, nandito ang brilyante. Maging akin ka. Mas maraming ginto kaysa kanino man. Mas malaking brilyante kaysa kanino man. Hindi ko siya pababayaan. Boss, may masama. Si MS Liang ay ikakasal na sa iba. Ano? Sino ang mga humawak sa babae ko? Gagawin kong libing ang kasal niya. Mga tao, Boss. sumama kayo sa akin para kunin ang asawa natin. Alis na. Opo. Bilisan mo. Opo. Boss, traffic sa harap. Para. Hoy, para. Baba ka, ako ang magmamaneho. Sino ka? Bakit mo sasakyan ang motor ko? Pwede na ba ang boss ko? Ah, pwede. Hindi na ako magmamaneho. Suotin mo ang helmet. Mag-ingat sa pagmamaneho. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Takpan niyo ang bibig niya. Huwag niyong istorbohin si Xiao, ang kasal nila. Kung maistorbo si Xiao, lahat tayo mapapahamak. Ang construction materials company ko. Ibinigay ko na kay Xiao. Nagproyekto na. Nakita ko na si Xiao. Mr. Wang, nakita mo pa si Xiao? Tingnan mo, Xiaokao, ang asawang hinanap namin para sa iyo. Napakagaling. Tama, magpakasal na kayo. Magpakasal.
Luhan Xiao. Bakit ka naparito, Ginoong Xiao? Ginoong Wang. Siya ang buhay na haring impyerno, si Ginoong Xiao. Ang gwapo niya. Bakit naparito si Ginoong Xiao? Alam ko na. Tiyak na naparito si Ginoong Xiao. Para dumalo sa kasal ni Ginoong Wang. Ang laki talaga ng impluensya ni Ginoong Wang. Ginoong Xiao. Tatay. Ginoong Xiao. Bakit ka na naman inapi? Xiao Kao. Kilala mo pala si Ginoong Xiao. Ginoong Xiao. Anak ko si Xiao Kao. Ano ang relasyon ninyong dalawa? Hindi mo ba sinabi sa kanila, iyong pangungusap na yon, na ang asawa mo ay si Luhan Xiao? Ngayon, sabihin mo ng malakas ang pangungusap na yon sa kanila. Xiao Kao, ano ba talaga ang relasyon mo kay Ginoong Xiao? Sabihin mo, Ang asawa ko ay si Lu Han Xiao. Ano? magandang araw, ate. Ate. Liang Xiao Kao. Ikaw pala ang naging ate. Baka naman, ang pakakasalan ni Ginoong Xiao ngayon ay si Xiao Kao. Ha, paano nangyari yun? Maganda ang sinabi mo. Dapat mong sabihin ng madalas yan. Naiintindihan mo? Lumuhad ka, Bitawan mo ako. boss. Paano natin itatrato ang mga ito? Inapin niyo ang babae ni Luhan Xiao. Akala niyo patay na ako. Hindi po, Ginoong Xiao. Hindi ko alam na si Xiao Kao ay babae mo. Ang pamilya Liang. Niloko nila ako. Gusto nilang ibenta sa akin ang anak nilang babae. Wang Hai, nagsisinungaling ka. Ikaw ang may gusto, sa kapalaran ni Xiao Kao. Gusto mo siyang bilhin. Ginoong Xiao. Huwag kang maniwala sa kanya. Awa! Sa'yo ko ipinagkakatiwala ang mga ito. Ang ganitong uri ng galit. Mas masarap kapag ikaw mismo ang gumunting. Nandito ako para sumuporta sa'yo. Sige na. Xiao Kao, ama mo ako. Hindi mo ako hahampasin, di ba? Hindi mo ako hahampasin. Hindi ba't sinabi mo, sila ang baoli lang? Ang iyong anak, Hindi, hindi. Nagbibiro lang ako. Huwag mong isipin yon. kung ikaw nga ang aking ama. Ang unang hampas ko ay para sa pagbebenta mo sa iyong anak para sa sariling kapakanan. Sinusumpa ko ang pag-agaw mo sa pwesto. Nakaakyat sa pwesto dahil sa backdoor. Sinusumpa ko ang kasamaan at pagiging mapagplano mo. Sinusumpa kita, nakakadiri. Boss. MS, Liang. Medyo astig. Hindi mo ba nakikita? Babae niya siya. Nagmamayabang ka na agad. Masakit ba ang kamay mo? Pagkatapos mong parusahan ng iba, parurusahan ko na ikaw. Bitawan mo ako. Sino ang nagpahintulot sa iyo na palihim, magpakasal sa iba? Magpapakasal ka sa Guzi. Ang pagpili mo ng lalaki, napakasahol talaga. Si Guzi, karapat-dapat ba, makipagkumpetensya sa akin, Luhan Xiao? Makinig ng mabuti. Babae ko siya, Luhan Xiao. Hindi ako. Okay, nakuha na ang bride. Dapat na magpakasal na tayo. Magpakasal. Ginoong Xiao, sobra akong nagpapasalamat sa pagligtas mo sa akin. Pero, hindi talaga kita maaaring pakasalan. Ginoong Xiao, ako at ang aking lola ay lumaki sa probinsya. Ikaw naman ay may kapangyarihan at impluensya. Isang malaking tao. Kaming dalawa ay mula sa magkaibang mundo. Kung gayon, maligayang pagdating sa mundo ko. Ginoong Xiao, ang pag-aasawa ay ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan upang bumuo ng isang pamilya. Hindi kita mahal.
Hindi mahalaga kung mahal mo ako o hindi. Sapat na ang pagmamahal ko sa'yo. Pero, Maligayang bati sa bagong kasal, kuya at ate. Maligayang bati sa bagong kasal, kuya at ate. Manahimik ka na lang. Ang pag-aasawa ay ipinaalam ko sa'yo. Hindi ito pakikipag-usap sa'yo. baliw ka. Tara na. Kailangan ko ba talagang pakasalan siya? Siyaw Kao. Tumawag ng doktor. Boss, si MS Liang ay may mababang asukal sa dugo. At saka, binugbog siya, kaya nga nawalan siya ng malay. Boss, handa na ang tubig na may asukal. Ang babae ko, ako ang magpapakain sa kanya. Kapag gumaling ka na ng kaunti, itutuloy natin ang kasal. Boss, yung kapatid mo, yung gustong agawin ang pwesto mo, ang tumawag. Sasagutin ko lang ang tawag. Kung hindi ngayon, kailan pa ako tatakas? Kumusta, Xiao Cao? Nawalan ng malay ang lola mo. Magmadali ka at umuwi ka. Pupunta ako dyan agad. Boss, tumakas si MS Liang. Pumara pa ng takas. Hanapin mo siya. Kahit kalikutin ko ang buong mundo, hahanapin ko siya. MS Liang. Talaga namang takot kang magkaroon ng magandang buhay. Yung iba, oras ang nasasayang sa pag-ibig. Kayo, mga tauhan ang nasasagasaan. Susong, Boss. maghanda ka ng kulungan para sa aso. Sa susunod, ikukulong ko siya. Opo. Lola, Xiao Kao, bakit ka umuwi? Bakit hindi ka nagtagal sa malaking lungsod para maglibot pa ng ilang araw? Kami ang tumawag. Kay Xiao Cao, nahulog ka na nga sa daan. Paano mo pa itatago kay Xiao Cao? Lola, may nararamdaman ka bang masama sa katawan mo? Tara na, pumunta na tayo sa ospital ngayon din. Ayoko, gagastos na naman sa ospital. Ayos lang ako. Si Xiao Cao at ang tatay niya ay tiyak na nakakuha na ng pera. Lola ni Xiao Cao, pumunta ka na. Ang katawan mo, hindi nakakayanin. Tama, pag gumaling ka na, makakasama mo na. Si Xiao Kao palagi. Oo nga, kawawa naman si Xiao Kao kung may iwan siyang mag-isa. Ayokong maiwan si Xiao Kao. Halika, tara na. Halika. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Maria, nagtanong-tanong ako. Yung lola ni Liang Xiaokao ay dito nakatira. Itong maliit na to, nang ahas pang manapak sa amin. Ngayong araw na to, talagang aayusin ko, ang matandang yun. Bakit kayo nandito? Anong ginagawa ninyo rito? Ayaw kong makita kayo. Umalis kayo. Hindi kayo welcome dito. Ikaw. Akala ko ba si Xiaokao ay bumalik na rin pala. Bigla akong may naisip na magandang ideya. Ang tatay ni Xiao Cao ay isang lalaking nagpakasal lang para yumaman. Nang babae siya noong kasal pa sila. Kaya't nabuo ang mag-inang ito. Ang mag-inang ito, hindi sila mabuting tao. Si Xiaokao ay pinauwi sa probinsya dahil sa kanila. Leyes, hindi kayo welcome sa aming junk village. Dito sa Jiang Village, hindi ninyo mapapahamak si Xiao Kao. Xiaokao. Aminin namin, kami ang nagkamali noon. Patawarin mo na kami, pwede ba? Ngayon kasi. Nakasampa ka na sa mataas na sanga. Huwag mo naman kaming itulak sa bangin. Ano ang sinasabi mo? Nakasampa sa anong mataas na sanga si Xiao Kao? Xiaokao malapit ng ikasal, kay Ji Xiao. Si Xiao. Xiao Kao, magkasundo naman kayo ni Guzi. Hindi ba't si Guzi ang nobyo mo? Si Xiao. Sino si Ji Xiao? Si Ji Xiao na iyon, isang boss ng sindikato. Napakaraming tauhan niya.
Kapag sinabi niyang mamamatay ang isa sa takdang oras, hindi na ito mabubuhay, hanggang sa susunod na oras. Tinatawag siyang buhay na hari ng impyerno. Xiao Cao, totoo ba ang sinasabi niya? Sayaw Sao. Totoo bang nakisama ka sa demonyong buhay na ito? Si Xiao Cao ngayon, nakasampo na sa mataas na sanga. Hindi namin siya magagalit. Kapag nagalit ang demonyong buhay na iyon, hindi maganda, lahat tayo. Tapos na tayo. Xiao Cao, bakit ka? Nakapunta lang sa lungsod. Naging masama ka na. Hindi ganoon. Pakinggan ninyo muna ang paliwanag ko. Xiao Cao. Alam ng lola na ikaw ay mabuting bata. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang tatay mo ba ay talagang hindi nagbigay ng pera para sa operasyon ng lola, kaya nakisama ka sa demonyong buhay na iyon? Dahil doon, Lola, huwag muna kayong mag-alala. lola, mula nang bata ka pa, tinuruan na kita ng lola na maging isang taong matuwid at mabait, matatag tulad ng damo. Kasalanan ng lola ito. Walang kwenta ang lola. Lola, ano nang nangyayari sa inyo? Masama ba ang pakiramdam ng puso ninyo? Lola, pumunta tayo sa ospital. Pumunta na tayo ngayon sa ospital. Ayoko. Ayokong maging pabigat sa iyo. Hayaan mo na akong mamatay. Lola, Lola, huwag ninyong takutin si Xiao Cao. Lola, Ikaw na lang ang natitirang, kamag-anak ni Xiao Cao. Lola, hindi pwedeng mawalay si Xiao Cao sa inyo, Lola. Liang Xiao Cao. Ito ang kapalit ng pagganti mo sa akin. Anong ginagawa ninyo? Lumabas na kayo. May dumating na mabuting tao sa baryo, nagkakabit ng aircon, sa bawat bahay. Magmadali kayong kumuha. Mabuting tao. Saan galing ang mabuting taong ito? Tara, kunin na natin ang aircon. Tara na. Sa ating barangay, kailan pa dumating ang isang mabuting tao? Lola. Tara, tingnan din natin sa labas. Hoy, Tara. Tara, tingnan din natin. Huwag kayong magsiksikan. Pumila kayo ng maayos. Ipapalista ko kayo. Bawat pamilya ay may makukuha. Ayos. Kapitan, ang mamahal siguro ng mga aircon na ito. Nasaan ang mabuting tao? Pakita niyo sa amin, para makapagpasalamat kami. Mabuting tao, CJ. Ang mabuting taong ito, ayaw sana magpakilala. Pero dahil ganito kayo ka-enthusiastic, ipakikilala ko na. Ang mabuting tao. Lu Hanxiao. Magandang araw po, Ginoong Xiao. Uy, mga kababayan. Siya po ang mabuting tao ng aming barangay. Ginoong Xiao. Xiao Cao. Ha, Hindi ba boyfriend mo? Si Ginoong Xiao? siya at ako. Magandang araw po sa lahat ng mga residente. May isa pa akong bagay na i-anunsyo. Plano kong mamuhunan ng 200 milyon sa Jiangdil para sa edukasyon ng mga batang naiwan at sa pagpapagawa ng mga daan. 200 milyon. Ginoong Xiao, sobrang salamat po sa iyo. Paano naging? Mabuting tao ng Jiang Village ang Ginoong Xiao, at nagdonasyon pa ng 200 milyon agad. Xiao Cao, ang boyfriend mo ay hindi living king of hell, pero isang living bodhisattva. Living Bodhisattva. Kanina, silang dalawa. Ang nanira sa aming living bodhisattva. Sino ang nagkalat ng chismis? Sino ang may lakas ng loob na manira sa aming living bodhisattva? Ako, Diwang, ang una, na hindi papayag na ganoon. Umalis ka, lisanin ang Jiang Village agad. Umalis. Tumakbo ka, umalis ka dito. Kumusta, Lola? Ako si Luhan Xiao. Kumusta, Sir Lu? Lola, bagaman malaki ang negosyo ko, pero ngayon, lipunan tayo ng batas. Ang negosyo ko ay lehitimo. Lola, si Guzi ay ayaw na kay Xiao Cao. Gusto ko si Xiao Cao. Pakiusap, ipakasal mo sa akin si Xiao Cao. Sir Lu, ano ba ang sinasabi mo? Boss, Ay, edi. Mukhang masama at hindi pa tumatawa. hindi tumatawa. Hindi maganda. Tumatawa. Ngitian mo ang Lola. Hihi. Mas maganda na. Ikaw ay si Wusong, di ba? Shusong.
Kung gayon, si Musong, kaya pa bang bumuno ng tigre? Kaya mo bang bumuno ng tigre? Boss, ito ay talagang hindi pwede. Hindi pwedeng tumutok sa isang tauhan. Lola, ang tigre ay protektadong hayop ng bansa. Uwi na tayo. Samahan mo kami, Sir Lu. Ah, siya. Ako na, Lola. Sir Lu, maupo ka. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Lola, sasama ako sa iyo. Ano ba? Bitawan mo ako. Baka makita ng Lola. Nakikita ko na kahit na si Lola ay matanda na, malinaw pa rin ang kanyang pag-isip. Ipinagkaloob na niya sa akin ang iyong kamay. Ano ka ba? Nagluloko ka ba? Bakit ka pumunta sa Jiang Village? Boss, bumalik na si MS Liang sa baryo. Nandito lang siya. Tara na. Hindi ba't naparito tayo para dapin si MS Liang? Hindi mo ba nakikita na umiiyak siya, ang babae ko? Kailangan ko muna siyang aliwin. Sagutin mo muna ako, bakit ka tumakas? Ginoong Xiao, dahil hindi talaga tayo bagay. Galit na galit ako ngayon, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Gusto lang kitang halikan. Bitawan mo ako. Xiao Kao. Bitawan mo ako. Tinatawag na ako ni Lola. Bitawan mo ako. Halikan mo ako. Maglambing ka sa akin. Lumandi ka sa akin, halikan mo ako, kaya mo ba? Ayaw ko. Hayaan mong makita ng lola mo. Niloloko mo ba ako? Hinalikan na kita. Alam mo ba kung ano ang tunay na halik? Kung hindi mo alam, tuturuan kita. Lola. Lola. Huwag kang magpanik, nandito ako. Lola. Susong, Narito po, boss. ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa ospital. Opo. Lola, okay ka lang ba? Lola, gising ka na. Lola. Xiaoye, sandali lang po. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Lola. Lola. Huwag kang magkaroon ng anuman. Lola. Walang mangyayari sa lola mo. Pangako ko sa'yo. Kuya. Narinig ko na may kinuha kang taga-probinsya. Totoo nga pala. Oy, ang ganda pala ng probinsyana. Umatras ka. Kung ayaw mo na ng mga mata mo, sige, tumingin ka lang. Sumama ka sa akin. Kuya, masaya ako para sa'yo dahil nakahanap ka ng asawa. Kasi simulat sa pool, walang nagmamahal sa'yo. Paborito lang ni nanay at tatay ako. Noong bata ka, ang mga gamit mo, puro pinaglumaan ko lang. Naalala ko noong bata ako, nagpalaya ako ng isang lobo para kagatin ka. Pero hindi ko inakala na mapapatay mo pala, na pala. Sabi pa ni nanay at tatay, halimaw ka raw. Kuya, ang isang halimaw na tulad mo, walang magmamahal sa'yo kailanman. Yung probinsya ng yon, mahal ka ba niyan? Aray! Aray! Nakalimutan mo na ba kung paano kita binugbog noon at kung paano ka lumuhod at nagmakaawa? Sa susunod na magkita tayo, lumayo ka. Kung hindi, sa bawat pagkikita natin, bubugbugin kita. Ag! Mag-ingat ka. Halimaw ka, balang araw, papatayin kita. Ang pwesto mo, ako ang dapat ang pumupo dyan. Xiao Kao. Guzi. Bakit ka nandito?
Xiao Kao. Galit ka ba sa akin? Sa araw ng kasal, bakit hindi ka dumating? Xiao Kao. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Dumating ako noong araw. Pero naaksidente ako. Oh, Ano ang nangyari sa braso mo? wala. Na-dislocate lang. Tapos nag-blackout ako. Pero paggising ko agad, hinanap ako. Xiao Kao. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Naalala mo ba? Noong bata tayo, may lobo na lumabas. Ako ang nakapatay sa kanya, at nailigtas ka. Si Guzi ang nakapatay sa lobo, at nailigtas ako. Noong araw. Na-fall ako sa kanya. Bitawan mo siya. Xiao Ye. Ikaw si Guzi. Ako nga. Luhod. Luhod ka. Bakit mo sinaktan siya? Huwag mong galawin ang babae ko. Puputulin ko ang mga buto mo. Xiao Ye, ipagpaubaya mo ang buhay ko. Kung gusto mong manakit, saktan mo ako. Pinoprotektahan mo pa siya. Mahal ko si Guzi. Liang Xiao Kao. Kung hindi ka marunong magsalita, huwag kang magsalita. Hindi mo ba nakita na nagagalit ako? Mahal ko si Guzi. Hindi kita mahal. Sana hindi ka na bumalik para mangulit sa akin. Naniniwala ka ba? Gagawin kong specimen. Tapos papahuli kita. Ikukulong kita sa kama ko at parurusahan araw-gabi. Naniniwala ako. Isa kang baliw. Ano bang hindi mo magagawa? Ang pag-ibig mo ay pagiging dominante at pag-aangkin. Hindi mo talaga naiintindihan ang pag-ibig. Liang Xiao Cao. Ang galing mo. Kung iwan kita, hindi ako mamamatay. Kung babalikan pa kita, aso na lang ako. Boss. Guzi. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Lola. Lola, ayos ka lang ba? Doktor, kumusta ang kalagayan ng lola ko? Ano na ang nangyari? Buti na lang dinala agad dito. Matatag ang kalagayan ng pasyente. Pero, kailangan agad maoperahan ang pasyente. Kailangan inyong maghanda ng 500,000 piso para sa operasyon. Mag-ipon na kayo agad ng pera. Sige na. 500,000. Xiao Kao. Meron akong 500,000. Kukunin ko na ang pera. Huwag kang mag-alala. Guzi. Guzi, tapos na ba? Ang tanga-tanga ni Liang Xiao Kao. Nakipag-away siya kay boss dahil sa akin. Nasa ospital pa siya ngayon. Naghihintay ng 500,000 mula sa akin. Hayaan mo siyang maghintay. Hintayin nating mamatay ang matandang babaeng iyon. Guzi, matagal na kitang pinaghihinalaan. Kanina sa ospital, hindi ako nagpahalata. Gusto ko lang makita ang tunay mong mukha. Palagi ka palang kasabwat ni Liang Baoli. Sa wakas, si Boss Xiao ay tinalikuran na si Liang Xiaocao. Guzi. Sa tingin ko, si Liang Xiaocao ay tunay na nagkagusto sa'yo. Dahil lang, akala niya yung pumatay sa 3 lobo at nagligtas sa kanya. Ay ako. Ano nang ibig mong sabihin? Nagkamali siya ng tao. Yung pumatay sa 3 lobo at nagligtas sa kanya, hindi ikaw yun. Iba yun. Nagkamali ako ng tao, hindi si Guzi. Hindi pala si Guzi. Sinungaling. Liang Xiao Kao, yung probinsyana, hindi talaga bagay sa akin. Nung kasal, sayang at hindi ko siya naibenta. Ang laking sayang talaga. Ngayon, para na rin kitang napagbigyan ng konti. Anong? Pabuya mo sa akin? Kwarto. Nakareserba na ako. Bakit ganito? Nagkamali pala ako ng tao.
Lola. Nasaan na si Lola? Kuya, may lobo. SHH, huwag kang gagalaw. Kuya, salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang lobong to, ako ang target. Kuya, nasugatan ka, dumudugo ka. Dali na kita sa ospital. Huwag na. Bakit? Ang nanay at tatay ko, pati kapatid ko, ayaw sa akin. Sa mundong ito, wala talagang nagmamahal sa akin. Masyadong malungkot ang mag-isa. Mas mabuti pang mamatay na lang. Kuya, kung sa mundong ito, walang nagmamahal sa'yo, ako, mamahalin kita. Tayo'y magsumpaan. Sumpaan na to, hindi pwedeng magbago. Young Master, bilasin niyo, dalhin niyo agad ang Young Master sa ospital. Alis na. Xiao Kao. Lola. Kuya. Paumanhin. Noong bata tayo'y nagkasundo. Sinabi kong mamahalin kita ng mabuti. Pero ngayon, nagkamali ako ng tao. Nasaan ka na ba ngayon? Maayos ka pa bang nabubuhay? May nagmamahal ba sa'yo sa tabi mo? Dali, ilabas niyo tong matandang to. Ngayon din. Akin na ang bahay na to. Ano nang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ang lola ko. Bakit niyo ginagalaw ang lola ko? Lola, Tamang-tama ang dating mo. Dali, ayusin mo na. Ang gamit niyo. Lisanin niyo ang kwartong ito. Akin na ang kwartong ito. bakit? Kwarto ng lola ko ito. Bakit namin ito ibibigay sa inyo? Bakit? Narinig ko na hindi pa ninyo nababayaran ang operasyon. Halatang, galing kayo sa probinsya. Mga dukha. Ang bayad sa ospital. Ako na ang bahala. Sige, kung wala kayong pera, maghintay kayo sa labas. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Lipat Ian. Ano ito? Marami akong pera. Meron ka ba? Ikaw, taga-probinsya. Meron ka ba? Ha? Kapag may pera ka, pwedeng-pwede ka nang gumawa ng kahit. Siyempre, pwede. Marami akong pera. Ano pang hinihintay nyo? Itapon nyo ang matandang yan. Opo. Lola, huwag niyong galawin ang lola ko. Kayo, Lola, huwag nyo siyang pakinggan. Dali, gawin nyo na. Bitawan mo ako. Lola, umalis ka dyan. Lola, umalis ka dyan. Ay. Pagmasdan ko ng mabuti, maganda ka rin pala. Kaysa sa mga babae sa lungsod namin, mas maputi at mas sariwa ka. Ha ha ha. Ay, ganito na lang. Bayaran ko na ang gamot ng lola mo. Hayaan nating ang lola natin na magpahinga ng maayos dito. Ano sa tingin mo? Huwag kang mangarap. Umalis ka dyan. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko kapag pinahalagahan kita. Swerte mo na yon. Tumayo ka. Lola. Lola. Doktor. Doktor. Lola. Lola. Ang sandit mo pala. Ano ba ang gusto mo? Ngayon gusto kong tikman ang lasa mo. Bitawan mo ako. Aray. Luhan Xiao. Anong nangyari? Naapi ka na naman? Sino ka? Nagmamagandang loob ka, ha? Sinira mo ang plano ko. Umalis ka. Ikaw ang unang tao na nagsabing umalis ako. Ang yabang mo magsalita. Halika, laban tayo. Hooray!
Lumuhod. Lahat kayo, lumuhod. Sino ba talaga kayo? Ako si Libat Ian. Marami akong pera. Sasabihin ko sa inyo, kung gagalawin niyo ako ngayon, lahat kayo, walang makakatakas. Ikukumpara mo ang yaman mo sa akin. Naghahanap ka ng gulo, sa maling tao, no? Dilat ang mga mata mong iyan, at tingnan mo ito. Ito. Talagang sumalpok ka sa baril. Wala akong ibang meron, pero ang meron ako ay pera. Imposible. Sino ba talaga kayo? Sa Haicheng. Maliban sa hari ng yaman na buhay na Hades. Si Di Xiao. Ako ang pinakamayaman. Sino ba talaga kayo? Makinig kang mabuti. Ako si Luhan Xiao. Boss. Boss, nagkamali ako. Boss, bulag ako. Patawarin mo ako ngayon, boss. Hinipo ka ba niya? Hinahawakan mo ang babae ko. Zhao San. Boss, nagkamali ako. Boss, patawarin mo ako. Hindi na panahon ng paghahanap, lipunan na. Ito ay para sa'yo, bayad sa paggamot. Sa hinaharap sa Haiken, ayaw kitang makita. Lumayas ka. Boss, tulungan mo ako. Boss. Lola, Lola. Doktor. Susong, tawagin ang doktor. Boss siya. Lola. Matatag ang pasyente, hindi malala. Huwag kang mag-alala. Pero, ang pasyente ay nangangailangan ng operasyon agad. Magmadali ka, maghanda ng pera para sa operasyon. Kailangan mo ba ng pera? Meron ako. Gusto mo? Boss. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Pero hindi ko pwedeng tanggapin ang pera mo. Bakit? Nag-aantay ka pa ba sa boyfriend mo? Wala siya kundi, mawala kapag kailangan mo ng tulong. Ano ba talaga ang gusto mo sa kanya? Hindi ko gusto si Gyuzi. Kailangan kong hanapin si Kuya. Ang operasyon ni Lola, ako na ang bahala. Tatawag lang ako sa labas. Hello, Tia Wang. Pwede mo ba akong tulungan na ipagbili ang bahay namin sa probinsya? Xiao Kao, bakit mo ipagbibili ang ancestral house? Kung mabenta yan, saan kayo titira ng lola mo? Tia Wang, kailangan ko talaga ng pera ngayon. Tulungan mo na lang ako na ipagbili ito. Sige. Gagamutin ko muna si Lola, tapos hahanapin ko si Kuya. Hindi ko na siya pababayaan na mag-isa. Lola. Nasaan ang lola ko? MS, Liang, ang lola mo, ay kinuha ng boss ko. Bakit niya kinuha ang lola ko? Mga magnanakaw ba kayo? Nasaan ang lola ko? Gusto kong makita ang lola ko. MS, Liang, huwag muna kayong mag-alala. Kailangan mong makiusap sa boss ko. Nasaan siya? Sige. Boss, narito na si MS, Liang. Nasaan ang lola ko? Boss, nasaan ang lola ko? Gusto kong makita ang lola ko. Halika rito at makiusap ka sa akin. Anong karapatan ko para makiusap sa'yo? Ano nang gusto mo? Dahil nasa akin ang lola mo. Luhan Xiao, bitawan mo ako. Matanda na ang lola ko. Kailangan niya ng operasyon. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. Kaya kailangan mong makiusap sa akin. Bakit hindi ka natututo? Kapag mas ayaw mong sumunod, lalo akong nasasabi. Kung sana ay sumunod ka lang, baka matagal na akong nagsawa. CJ, nakikiusap ako sa'yo. Ganyan ba ang paraan mo ng pagmamakaawa? Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Simple lang. Gusto lang kita.
Hindi ba't nakikiusap ka sa akin? Gawin mo sa paraang pinakagusto ko. Humiga ka sa ilalim ko at magmakaawa. Ayaw ko. Gusto mo? Gusto mo pa bang makita ang lola mo? Huwag mo akong tawagin Ginoong Xiao. Tawagin mo ako ng iba. Ano ang itatawag ko sa'yo? Tulad ng pagtawag mo sa akin noong una tayong nagkita. Tawagin mo akong asawa. Ayoko. Kung ganoon, hinding-hindi mo na makikita ang lola mo. Baliw ka. Tawagin mo na. Asawa. Ginoong Xiao. Si Lola na lang ang natitirang. Pamilya ko. Pakiusap, ibalik mo siya sa akin. Pwede kong ibalik sa'yo. Pero kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon ko. Anong kondisyon? Layang Xiao Kao. Pakasalan mo ako. Magpakasal tayo. Kasal. Pakasalan mo ako. Maging asawa ko. Ayaw ko. Nasa akin ang lola mo. Wala kang pagpipilian. Sasabihin ko sa iyo. Sa buong buhay ko, hindi kita pakakasalan. May gusto na ako sa iba. May gusto ka ba sa iba? Wala akong pakialam. Kung hindi ako maging mahal mo, maging katawan mo na lang ako. Baliw ka. Kasal o hindi? Gagamitin mo ba ang buhay ng lola mo bilang biro? Sir, hindi ko kayang mawala ang lola ko. CJ. Pakakasalan kita. Ihanda ang sasakyan. Pumunta sa munisipyo. Boss, ngayon na? Ngayon na. Nagpakasal nga ako kay Luhan Xiao. Congratulations sa inyo, boss at Mrs. Sir Lu, kasal na kami. Gusto kong makita ang lola ko. Huwag kang mag-alala. Mabuti ang kalagayan ng lola mo ngayon. Halika, sumama ka sa akin. Hindi ka naman pala mapagkakatiwalaan. Hindi na kita paniniwalaan. Ano nang ibig mong sabihin na hindi ako mapagkakatiwalaan? Sa ospital, sinabi mo na hindi ka na babalik. Bakit ka bumalik? Ano, sa'yo ba ang ospital na ito? Babalik ako kung kailan ko gusto. Sinabi mo ang babalik ay aso. Ako ay aso. Gusto mo ba ng malaking lobo o ng maliit na tuta? Boss, ito. Gusto mo ba na kumahol ako para marinig mo? Boss, huwag naman. Oh, oh, oh. Loko ka. Halika, halika. Sirahin mo na yung baniling kulungan ng aso. Ha? Baka kasi masyadong mag-enjoy si boss. At pumasok pa sa kulungan para libangin si ate. Gusto kong makita ang lola ko. Mabuti ang kalagayan ng lola mo ngayon. Hindi lang siya mabubuhay ng matagal. Ako pa ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa huli. Tara, umuwi na tayo. Ate, tuloy po. Ang laki pala dito. Dito ka nakatira? Dito tayo nakatira. Magandang araw po, ma'am. Sino sila? Ate, ang mga ito ay espesyal na ipinadala ni Kuya para alagaan ang lahat ng pangangailangan ninyo. Makinig kayong mabuti kapag nagutom ang misis, Kami ang magluluto. kapag nauuhaw ang misis. Kami ang maghahanda ng inumin. Kung may problema, kayo ang pananagutan. Opo. May mga kamay at paa naman ako. Hindi ko kailangan ng alaga ng iba. Hindi mo kailangan. Ng misis ko kailangan. Gusto kong ibigay sa asawa ko ang pinakamaganda sa buong mundo. Samahan niyo ang misis sa kanyang kwarto para magpahinga. Opo. Makisuyo po, Mrs.
Tuloy po kayo, Mrs. Mrs., maghahanda po ako ng paliguan para sa inyo. Maaga po kayong matulog, kayo at ang Ginoo. Dito rin matutulog si Ginoong Xiao. Siyempre po, kasama ng Ginoo, ang Mrs. Ngayong gabi, ang inyong unang gabi bilang mag-asawa. Inaantay mo ako. Ginoong Luhan Xiao. Natatakot ka ba sa akin? Hindi po. Tawagin mo ako ng... Ginoong Luhan Xiao. Nakalimutan mo na naman kung paano ako tatawagin. Asawa. Ano? Ayaw mo? Mahalaga ba kung gusto ko o hindi? Mahalaga ba yon? Sige na. Hindi ba yan naman ang gusto mo? Pero sinabi mo, kung magpapakabait lang ako ng kaunti, pakakawalan mo ako at si Lola. Nagpapakabait na ako ngayon. Ganoon ba kalaki ang pagtingin mo kay Guzi? Hindi naman siya ang gusto ko. Sino kung gayon? Gusto mo bang malaman kung sino ang gusto ko? Sasabihin ko sa'yo, noong bata pa ako, ang gusto ko ay ang lalaking nagligtas sa akin at pumatay ng lobo. Sasabihin ko sa'yo, noong bata pa ako, gusto ko. Huwag. Ayaw kong marinig ang mga yan. Ayaw kong malaman. Malungkot na ngayon ang taong iyon. Mag-isa siya sa mundong ito. Ako lang ang maaaring magmahal sa kanya. Kung wala ako, walang magmamahal sa kanya. Kung sasabihin ko sa'yo, na mag-isa rin ako, na malungkot rin ako, sa mundong ito at walang nagmamahal sa akin, maaari bang mahabag ka at mahalin mo ako ng kaunti? Paano mangyayari yon? Ikaw ay isang makapangyarihan, ang kinikilalang hari ng impyerno na si Ixiao. Halika. Ano na naman ang gusto mong gawin? Maghihintay ako. Hihintayin kong ibigay mo ng kusa. Hindi niya ako hinawakan. Kahit sino ang mahalin mo ngayon. Basta manatili ka lang sa tabi ko, naniniwala ako, na magmamahal ka rin sa akin. Doon ako sa kabilang kwarto matutulog. Good night, asawa. Boss, nandito na naman ang kapatid mo. Kuya, ikakasal ka ngayon. Bumati ako. Hindi tama to. Ngayon ang gabi ng kasal mo at ng probinsyana. Bakit pinalayas ka niya? Sabi ko na nga ba. Sa mundong ito, talagang walang nagmamahal sa'yo. Ulitin mo nga. Kuya, hindi ka mahal ng magulang mo. Kahit ikinasal ka na, hindi ka rin mahal ng asawa mo. Sa tingin ko, kawawa ka talaga. Ha ha ha. Sinuntok mo na naman ako. Boss namin, suntok lang, suntok na. Kailangan pa bang pumili ng araw? Sakto, bad trip ako ngayon. Ikaw pa ang nagpakita para pagbuntungan. Hintayin mo lang. Ang lupit ng ihalimaw na yon. Ginoo, ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ko inakala na talagang pinakasalan ng kuya ko, yung probinsyana. Mukhang totoong gusto niya ito. Pero yung probinsyana, ayaw sa kanya ng kuya ko. Tara. Bisitahin ko si Lola. Ma'am, dumating na po si Ginoo.
Kapatid siya ni Luhan Xiao. Kumusta? Wala ngayon dito ang kuya mo. Hindi. Nandito ako para sa'yo. Ako, Gusto kitang makipagtulungan. anong pakikipagtulungan? Ito. May tiket ng barko sa loob. Anong ibig sabihin? Narinig ko na lahat. Hindi mo talaga gusto ang kuya ko. Kuya ko ang humuli sa lola mo. Pinilit kang pakasal sa kanya. Ngayon, maaari mong kunin ang tiket ng barko para umalis. Huwag kang mag-alala. Hindi ka talaga mahahanap ng kuya ko. Tama nga. Huwag kang mag-alala sa lola mo. Kapag umalis ka na, agad kong ipapadala siya para makasama ka. Anong ibig sabihin? Dahil gusto ka ng kuya ko, kukunin ko ang lahat ng gusto ng kuya ko para wala siyang kahit ano. Sis, huwag mo na masyadong isipin. Hindi ba gusto mo na makawala sa kontrol niya? Maging malaya ulit. Gusto ko talagang umalis sa kanya. Pero hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Kuya mo kahit hindi siya mabuting tao. Pero sa tingin ko masama ka pa sa kanya. Anong itsura ko ng masamang tao? Sis, narinig ko na may gusto kang tao. Hindi ba gusto mo na hanapin siya? Sis, pag-isipan mo. Hihintayin ko ang sagot mo. Sir, Narinig ko na dumating ang kapatid ko. Anong sinabi niya sa'yo? Totoo ng plum blossom. Kuya, Ano nung sinabi niya sa'yo? impossible. Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Hindi pwedeng si Luhan Xiao, ang kuya. Wala lang. Para sa'yo siya pumunta. Sa susunod, hindi ko na siya papayagang bumalik. At saka, huwag ka nang gumising ng maaga. Pagkasalo mo dito, wala kang biyanan na alagaan. Wala ring hipag na pakikisamahan. Gawin mo lang kung ano nang magpapasaya sa'yo. Gusto kong dalawin si Lola. Samahan kita. Bilang apo niya, hindi pwedeng pumunta akong walang dala. Pumunta tayo sa mall para bumili ng mga gamit. Hindi mo naman kailangang bilhin ang mga to. Kailangan. Tawag ni boss. Saglit lang, may tatawagan ako. Ito, ang card na to para sa'yo. Nandito ang baon mo. Ayoko. kung gusto mo, subukan mo. Tuloy po kayo. Ano kaya ang ginagawa ngayon ni Liang Xiaokao? Siguradong umiiyak yan. Ha. Nag-away na nga sila ni Boss Xiao. Nawalan siya ng malaking sandalan. At umaasa pa siya kay Guzi na magbigay ng 500,000 para sa operasyon. Ngayon, siguradong masyadong hirap ang buhay niya. Iyan, yang salbahin yan. Dapat lang, naturuan natin siya ng leksyon. Ang paggawa kay Liang Xiaokao na parang tanga ay talagang nakakatuwa. Ha. Liang Xiaokao. Huwag naman sana kayong nagsasabi tungkol sa akin. Anong ginagawa ni Liang Xiaokao dito? Xiaokao, hindi ba't nasa ospital ka, kasama ng lola mo? Magpanggap ka pa. Hindi ba dapat? Ako ang nagtatanong sa'yo. Hindi ba't umuwi ka para kumuha ng 500,000? Bakit ka kasama ni Liang Baoli? Ito, Sasabihin ko sa'yo kung bakit. Dahil magkasabwat kayo. At niloko mo ako. Yung taong pumatay sa lobo at nagligtas sa akin noon, hindi ikaw, di ba? alam mo na palang lahat? Ha, kung alam mo na, wala na kaming ipagkukunwari pa. Ha. Tama, Liang Xiaokao. Niloloko lang namin kayo, Liang Xiaokao. Anong ipinagmamalaki mo? Nawala na sa'yo ang malaking sandalan mong si Boss Xiao. At umaasa ka pa sa 500,000 para iligtas ang buhay. Xiaokao, nandito ka rin para bumili ng damit. Alam mo ba, ang mga damit dito ay hindi mura. Ikaw na taga-probinsya, kaya mo bang bilhin? Hindi ba dapat, sa mga tiyan sa labas, ka bumili ng damit? Bakit ka pa pumunta sa ganitong lugar? Hoy, hindi Ano ba ang nangyayari sa inyo? Bakit pinapapasok ninyo ang ganitong probinsyana?
Baka may mikrobyo pa yan sa katawan. Ayos lang. Sakto, may dala akong disinfectant. Yung mga nahawakan niya. Sprayan natin ng mabuti. Ano nang ginagawa mo? Hinampers mo ako. Ang gown na ito ay ang pinakamahalagang damit sa aming tindahan. 1,000,000. 1,000,000. Nadumihan ang damit ko. Siya ang may gawa nito. Bayaran niya to. Ikaw ang unang nanulak sa akin. Sino ang nakakita? Nakita ninyo ba? Hoy, wala kaming nakita. Si probinsyana ang may gawa. Siya ang nanulak. Pinag-iinitan ninyo naman ako, hindi ba? Ano? Probinsyana. Magbayad ka na. Hala. Hindi kaya. Hindi mo kayang magbayad. Anong ginagawa ninyo? Boss Xiao. Boss Xiao, kayo po. Nandito po kami para mamili. Nandito ako para samahan ang asawa kong mamili. Asawa. Nag-asawa na si Boss Xiao. Boss Xiao. Kakabreak lang niya kay Xiao Kao. Tapos magpapakasal na agad. Imposible yan. Si Xiao Kao, nanggugulo pa kay Boss Xiao? Imposible. Boss Xiao, maaari po bang tanungin kung sino po ang asawa niyo? Gusto ninyong malaman kung sino ang asawa ko? Sasabihin ko sa inyo. Siya.